Magandang gabi po. Natagpuan na ang nawawalang anak ni Attorney Oliver Lozano. Pero patay na at sunog ang katawan ni Emerson Lozano, gayon din ang kanyang driver nang makita sila sa Pampanga. Si Emerson na nagbabayan siya ng mga sasakyan ay nawala nitong Miyerkules matapos makipagkita raw sa isang buyer. Nakatutok si Oscar Oida. Alas 12:30 na ng madaling araw nang makarating sa Angeles, Pampanga si Atty. Oliver Lozano at ang kanyang pamilya. Masaklap ang kanilang inabutan. Huling nakitang buhay si Engineer Emerson Lozano, 44 na taong gulang, noong Miyerkules, January 12. Kwento ng kanyang misis, umalis si Emerson kasama ang kanilang driver na si Hernani Sensil para makipagkita sa umunoy buyer ng kotse sa isang gasolinahan sa labas lang ng village nila sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Sa kabila ng pagiging engineer, buy and sell ang negosyo ni Emerson. Nang gabing yun, isang Kia van na may plakang QAE 333 ang ibibenta sana ni Emerson. Bakit gabi na? Ano gagawin mo? Papakita ko lang sa sakyan, ganun, parang magro-road test. Parang nagtaka naman ako kasi hindi niya usual alam mo naman yung trabaho namin na bayan sa risky yan eh. Pero wala kang idea kung sino yung buyer. Wala siya nabanggit. Mula nung Miyerkules, wala na silang kontak kay Emerson. Huwebes, January 13, isang sunog na katawan ng lalaki ang nakita ng mga pulis sa barangay Matayong-Tayong sa La Paz, Tarlac. Ito ay in-identify ng isang asawa at ito ay napag-alaman namin na si Mr. Hernani Sensil ng Taguig City, Metro Manila. Biyernes, January 14, isa pang sunog na bangkay ang natagpuan sa may Megadike sa Porac, Pampanga. Nagbigay po siya ng dental record. At kanina po, ito pong aming nag-request po kami sa Camp Crame. Nag-ano po siya ng dental pathology conducted. At nag-match naman po yung dental record nitong anak niyang si Emerson Lozano na nawawala daw. Pasado alas 10 ng umaga, ibinyahe na papuntang Maynila ang bangkay ni Emerson. Sa puntong ito, nagpaunlak na ng interview ang pamilya Lozano. We thank you for staying with us. No, we are thankful for your sympathy that relieves us of our painful loss. Thank you very much. May pakiusap pa si Atty. Lozano. Ako'y nananawagan po sa mga kababayan natin na sino mang may impormasyon ay maaari lamang po ibibigay sa mga kinaukulan sa amin. Wala raw maisip ang pamilya na kaaway ni Emerson, kaya wala silang pinagsususpetsahan sa ngayon. Yung mga sumusunod na hakbang, let the law take its course and let the police do the appropriate action so that justice will be done. Hanggang sa mga oras ito ay hindi pa natatagpuan ang Kia van na sinakyan ni Emerson at ng kanyang driver. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi maubos maisip ng pamilya Lozano ang motibo ng salarin sa pagpatay kay Emerson. Ang hinala ng pamilya, baka biktima ito ng mistaken identity. Nakatutok si Victoria Tulad live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Victoria. Dahil patuloy ang pagdating ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya Lozano dito sa St. Peter Chapels upang makiramay. Sino ba yung pinagkakabayan ko? Manogang sa babangkin, Panginoon. Hustisya ang hiling ng pamilya Lozano sa karumal-dumal na pagpatay kay Emerson. Pangalawa si Emerson sa 4 na anak ni Atty. Oliver Lozano. Naulila ni Emerson ang kanyang misis at 2 anak. Wala raw ideya ang pamilya kung sino ang nasa likod ng krimen. My son, modest aside, is a good man. He has good public relations. He lives simply. He works simply. Naniniwala si Lozano na hindi konektado ang pagpaslang sa kanyang anak sa mga kaso na dati niyang hinawakan.
Maaari raw na insidente ito ng mistaken identity. I believe that there is a case of mistaken identity. If we base our conclusions on the brutality of murder that is only intended for hardened criminals. Bagaman nagluluksa, nagpapasalamat daw si Lozano sa pamahalaan sa suportang ibinigay nito. Kanina inatasan na ni Pangulong Aquino si PNP Regional Director for Central Luzon, Alan Purisima, na bigyang prioridad ang kaso. Siniguro rin ng Pangulo na magiging mahigpit ang investigasyon upang tiyak na mahuli ang mga kriminal. We are greatly relieved by the concerted action of the national leadership to solve this kidnapping with murder as early as possible. And at the rate they are operating, I have faith that this incident will be solved as soon as possible. Ipinagpapasa Diyos na raw ni Lozano ang nangyari. Sana po, kung sino man kayo na gumawa, huwag kayong mag-alaala na gaganti kami. Imbes na tugisin kayo, ay mag-surrender na lamang. Mel, sa ngayon pinag-uusapan pa ng pamilya Lozano kung hanggang kailan mananatili ang labi ni Emerson dito sa St. Peter Chapels. Hinihintay pa raw nila ang pagdating ng iba nilang kaanak mula sa ibang bansa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Victoria Tula. Bumuo na ng task force ang PNP para imbestigahan ang pagdukot at pagpatay kay Emerson Lozano at sa driver niya. May mga mahigpit ding muling paalala ang PNP sa publiko laban sa mga carnapper at carjacker. Nakatutok si Marisol Abduraman. PNP na mismo ang nagsabi, hindi ordinaryong pagpatay ang nangyari kay Emerson Lozano sa driver niyang si Hernanis Sensil. Katunayan, base sa autopsiyang isinagawa ng PNP Crime Lab, kapwa binaril sa tuktok ng kanilang ulo ang dalawa. High-profile case kung ituring ng PNP ang pagpatay kay Lozano at sa kanyang driver. Kaya naman tinututukan nila ito. Lahat din ng anggulo kanilang tinitingnan. Pero aminado silang hindi pa rin malinaw sa ngayon kung ano talaga ang motibo ng pagpatay. Ang malinaw lang sa ngayon, dinukot sina Emerson at Hernani at saka pinatay. Pero pinag-aaralan pang mabuti ang motibong carnapping. Ang unang initial kasi nga pinagsususpetsahan natin dito ay carnapping. Dahil nga ang unang transaksyon ay tungkol sa bentahan ng kotse at itong mga biktimang ito ay natagpuan na lamang napatay. Carnapping may or may not be the case talaga. Importante talaga dito is the solution on who killed these people and what were the motives behind. Pero dahil mataas ang bilang ng mga krimen na may kaugnayan sa carnapping at carjacking, may mahigpit na bilin muli ang PNP. Dapat daw lagi nag-iingat sa mga panahong ito dahil iba't iba ang modus o style daw ang ginagamit ng mga kriminal. Kapag binangga ka sa mga alanganing lugar at oras, huwag daw basta-basta hihinto lalo na kung delikado ang lugar. Pag magbibenta naman ng sasakyan, sigurado may sapat daw na dokumento ang bibili. Mahalagang hingan daw ito ng ID. Importante rin na background check na ang kliyente. Huwag din basta-basta nakikipagkita kung hindi kilala ang buyer o ang seller man. Huwag ibibigay ang address sa bahay kung kani-kanino. Pag-aralan ang kilos ng mga kausap. Kung po pwedeng picture, through cellphone, etc. Kunyari may kasamang bata, yung prospective buyer, at iiwanan yung bata para po i-test drive yung sasakyan. Yung pala, yung bata ay binayaran lamang, tapos ay iniiwanan, kunyari siya ay anak nung bumibili, yung pala hindi. Dinidiscourage din ng mga otoridad ang pagkakaroon ng test drive sa mga nasa negosyong buy and sell ng mga sasakyan. Kung hindi naman daw may iwasan, mas mainam na sa loob lang ng compound o sa malapit ang lugar ito gawin. Siguraduhin din daw na isa lang ang kasama sa loob ng sasakyan, pero pinakamainam pa rin daw kung sa car dealer na lang ipagkatiwala ang mga sasakyang ibibenta. Marisol Abduraman, nakatutok, 24 oras. Bukod kay Emerson Lozano, isa pang lalaking nagbabay and sell din ng mga sasakyan ang nawawala ngayon. Yan po ay matapos magpa-road test ng kanyang ibinebentang sasakyan. Nakatutok si Julio Segovia. Bumababa talaga ako. Bitbit ko lang siya talaga palagi. Rosario ang nagpapalakas sa loob ni Grace matapos maglaho ang 30 anyos niyang asawang si Benson nitong Huwebes. 3 dekada nang nasa negosyo ng car trading ang pamilya ni Benson.
hindi naman masamang tao yung asawa ko para pabayaan kami ng Diyos eh. Kaya malakas yung ano namin na buhay siya. And na umaasa kami na makakabalik siya ng buhay. Kwento ng houseboy ng pamilya Evangelista. Alas 4 ng hapon ng Huwebes nang may dumating na buyer sa shop nila. Siya pa raw ang nagbukas ng gate ng shop. Astang mayaman daw ang lalaking buyer. Maputi siya na mataba, na 5'8", 5'9" yung taas. Tapos, nakasalamin kaya hindi ko nakita yung mukha Hawak ng bag ng pambabae. Dito nakasukbit Nakaganyan, hawak niyang ganyan. Naka-high heels pa, tas bakla nakabre. May kasama pa raw na mekaniko ang buyer na nasa pagitan daw ng 5'3" hanggang 5'5" ang taas. Agad daw niyang tinawag ang among si Benson pagdating ng dalawa. Tinawaran pa nga raw ng buyer ang 2009 model Toyota Land Cruiser na planong bilhin. Magkano ba to? Sabi niya, 3-4, sabi nga ni Benson. Tapos sabi niya, pwede 3M na lang. Kasi pang regalo ko lang pang birthday sa February. Sabi niya gano'n. Tapos, maya-maya, tinignan nilang dalawa ulit yung loob. Si Benson daw ang nagmaneho ng charcoal gray na Land Cruiser na may plakang NAI 316 para sa test drive. Katabi niyang mekaniko at nasa likod naman ang dalawang buyer. Kwento ng mga saksi, may sumusunod na pajerong kulay berde sa Land Cruiser. Nakatatlong ikot pa raw ang Land Cruiser nang bigla na lang tumigil sa kanto. Di kalayuan sa shop nila. Tumigil din ang pajero at may bumabang tao mula sa loob nito. Pinasok daw nito ang driver's seat ni Benson at nagkaroon ng konting komosyon. Sa huli, natangay pa rin ang Land Cruiser kasama si Benson. Huling nakita si Benson suot ang black t-shirt, camouflage shorts at nakatsinelas. 5'10" ang taas ni Benson, mahaba ang buhok, may tattoo sa kamay, braso at binti. Dad, hindi ka mo namin naririnig ngayon. Pero alam ko, sana magkaroon ng way na marinig mo ko. Mahal na mahal ka namin. Huwag kang bibigay. Antayin ka lang namin. Dito lang kami. Talagang, antayin ka namin, Dad. Hindi ka nagpaalam sa akin, kaya antayin lang kita. Dito lang ako. Huwag kang bibigay. Tinututukan na ng PNP ang kaso. Pero tinitignan nga natin lahat ng parallelism na lahat ng cases. Baka ganito nga rin talaga ang modus operandi o hindi. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Gumising naman ang mga Pinoy sa mas mahal ng tasty at pandesal kaninang umaga. Hindi na napigilan ang dagdag presyo dahil daw sa tumataas sa presyo ng harina na pangunahing sangkap ng tinapay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paboritong almusal ni Ninfa Tablate at kanyang mga anak ang mura't masustansyang tinapay. Pero ang abot kayang kasalo sa agahan, sumabay na rin sa pagmahal ng mga bilihin. Masakit din sa budget. Kasi nga tumaas na naman yung tinapay. Ang Pinoy Tising na para sa masa, 2 piso na ang itinaas. Piso naman ang dagdag presyo ng ilang piling brand ng loaf bread, habang 50 centimos ang sakada 10 pandesal. Ayon sa PhilBaking, mas malaki pa dapat ang dagdag presyo sa Pinoy Tasty, pero wala pa raw silang planong ipasa ito sa mga mamimili sa ngayon. Wala sa ngayon unless there are some unforeseen price spikes, no? Of the other ingredients, no? Sa kwenta ng PhilBaking, sa kada 40 pesos na itataas sa presyo ng sako ng harina, katumbas ng pisong dagdag sa loaf bread. Ayon sa Philippine Association of Flour Millers o PAFMIL, anumang araw ngayong linggo, asahan na raw ang pagtaas ng presyo. Sa mga susunod na araw ay maasahan na natin na magtataas ng presyo ang mga flour mills. Yung iba ay mauuna, iba ay mahuhuli, at iba-iba ang mga presyo nila. Ito ay dahilan sa pagtaas ng presyo sa world market. No? June 2010 nagsimulang umakyat ang presyo ng trigo dahil sa humihigpit na supply. Pahirapan palalo ang supply ng masalanta ng tagtuyot ang Russia na pinakamalaking exporter ng trigo. Ang pagbaha sa Queensland, Australia ay nakasira ng mga taniman ng trigo, bagay na muli na naman magpapahigpit ng supply na maaaring magdulot muli ng pagtataas ng presyo ng harina. Ayon pa sa PAFMIL, kahit pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang executive order na magtatanggal ng tarif sa trigo mula sa kasalukuyang 3%, hindi nito mapipigilan ang pagsipa ng presyo ng harina. Mas matindi pa ang epekto ng mataas na presyo ng sangkap sa mga maliliit na panaderya. I-adjust mo ng bahagya lang. Kung baga, magdadagdag ka lang ng piso o paliliitan mo ng bahagya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Dagdagang maiinit na balita ay ihahatid sa atin ngayon ni Mark Salazar. Mark! Maraming salamat, Mel. Para mabawasan ang mga aksidente sa daan, isang driving program tungkol sa ligtas at maayos na pagmamaneho ang libreng ibinibigay ng TESDA. Yan ang tinutukan ni Mark Zambrano.